Akala mo ba, kapag pinatulog mo ako, makakatakas ka na? Break na tayo. Ayoko nang makasama ka kahit isang segundo. Buksan mo. Buksan mo. Saan ka pupunta? Kung wala ang fingerprint ko, wala kang mapupuntahan. Nansing, huwag kang umalis. Manatili ka sa tabi ko. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Yu Tiandong. Pahiram mong daliri mo. Buksan mo ang pinto para sa akin. Nansing, huwag kang magkamali ng hiwa. Congratulations. Tama ang hiwa mo. Nansing, kahit tumakas ka, mahanap pa rin kita. Sino ba naman ang nagsabi na mahalin mo ang isang baliw? Ang baliw na ito ay mahal na mahal ka rin. Nga kaibigan at pamilya, sama-sama tayong lahat. Mag-group photo tayo. Ayos, ayos, ayos. Tumingin kayo sa kamera ko. Tara, maganda ba ang bride? Ang ganda. Gabi na. Bilisan na ang rehearsal. Ayusin na. Ayusin na. Ilagay ang bulaklak sa sahig. Nansing, pumapayag ka bang pakasalan si Sumu bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, ikaw ay pumapayag. Ano? Bumalik si Yu Tiandong. Hindi ba patay na siya? NEU, 2 taon kayong nawala sa Jiangzhou. Kumalat pa ang balitang wala na kayo sa mundo. Maaari po bang malaman kung bakit kayo bumalik? Para bawin ang nawala sa akin. Salamat sa pagdelo ninyo sa kasal namin ni Nanfing. Sorpresa. Mag-ingat kayo. Iulat agad ang anumang mangyari. Ang daming bodyguard dito. Kahit langaw hindi makakapasok. Hindi siya langaw. Siya ay isang multo. Nansing. Ako ang magbabantay na yung gabi. Matulog ka ng mahimbing. Pagkagising mo, lahat ng masamang bagay ay mawawala na. Magandang umaga. Aking nobya.
Nasaan ang asawa ko? Kung tatawagin mo pa rin siya ng ganyan, pangako ko, sa buong buhay mo, hindi mo na siya makikita. Anong ginawa mo sa kanya? Wala naman. Pinutol ko lang ang daliri niya. Tapos idinikit ulit. Bakit ka bumalik? Para siray ng kasal, siyempre. Kung gusto mong maghiganti sa akin ka, hindi kaysa mo. 2 taon na ang nakalipas, ikinulong mo ako. Gayon, ikinulong mo naman si Sumo. Sinusumpong ka na naman ba? Sino ang sisisihin? Ikaw pa rin. Hindi mo ako pinagaling. Kung gayon, maghanap kang ibang doktor. Nagpalit na ako. Pero hindi pa rin gumaling. Nabaliw ang doktor. Ikaw naman, pagkatapos mong magpakasal sa isang normal na tao, gumaling ka na ba? Nang iwanan kita, kusa akong gumaling. Hindi ako kasing galing mo. Pagkatapos kitang iwan, lalo akong lumala. Gusto ko ang ganyang tingin mo sa akin. Ang posisyon na yan. Sinubukan mo na ba kay Sumu? Malaya kang sumigaw. Walang ni isang langaw sa bahay. Malaya kang sumigaw. Walang ni isang langaw sa bahay. Pakawalan mo si Sumo. Sabihin mo lang ang gusto mo. Jutam ako. Hindi yung gutom na naiintindihan ko. Sabihin mong mahal mo ako. Alam mong peke lang. Bakit mo pa gustong marinig? Mahal mo ako. Ayaw mo lang aminin. Ipagluluto kita. Siguraduhin mong dagdagan mo ng isang mangkok. Buong araw nang hindi kumakain si Sumu. Natatakot akong mawalan siya ng sobrang dugo. Hindi siya makakatagal. Hoy, Jisyang, tulungan mo akong kontakin si Sumo. Kung hindi siya makontak pagkatapos ng 1 oras, diretso kang tumawag sa pulis. Ano? Nansing, pinuntahan ka ni Yu Tiandong. Ay at saka, pakiusap sa kaibigan mong gumagawang alahas. Tulungan akong makahanap ng kwentas. Sa pinakamabilis na paraan. Naipadala ko na sayo ang litreto. Dapat eksaktong-eksakto. Kung mas mabilis, mas maganda. May regalo ako sa'yo. Surprise! Pinutol ko rin ang daliri niya. Surprise! Noong pinutol mo ang daliri ko, mas kalmado ka pa kaysa ngayon, di ba? Bero lang. Gawa sa fondant. Tingnan mo, takot na takot ka. Salamat sa noodles mo. Ang noodles na gawa mo lang. Ang kaya kong kainin. Nasaan ang kwintas mo? Huwag mong sabihin sa akin na itinapon mo ang simbolo ng pag-ibig natin. Anong nangyari? Kukunin ko ang first aid kit mo. Ayos lang. Ako ang gumawa nito. Ang kwintas natin. Ang isa ay may dugo. Ang isa ay wala.
Gayon maari na tayong magkasama sa lahat ng oras. Kapag nakita ko ang kwintas, makikita mo rin ang lalaking yon. Ang mga bagay sa pagitan natin, huwag mong isama ang ibang tao. Ibang tao. Gusto ko ang tawag na yan. Ngayong gabi, suot mo ang simbolo ng pag-ibig natin. Sa dati nating lugar, magkita tayo. Salamat sa noodles mo, masarap. Nansing, nahanap ko na ang kwintas. Pero hindi rin naman masasabing parehong-pareho. Subukan mo na lang iwasan. Sakit sa emosyon, kailangan pa rin gamot. Ang bilis ng tibok ng puso mo, Kung hindi, patay na ako. ang tinutukoy ko ay ang bilis, hindi ang kondisyon. Ang ganda ng gabi, Salamat. Pareho ka pa rin dati. Hindi ka nagtitipid ng papuri araw-araw. magagandang bagay. Dapat laging pinupiri. Buksan ang alak. Uminom ka muna ng gamot. Abutin mo. Hindi ko na doktor si Yarnan. Hindi tama na bigyan niya ako ng gamot ng pribado. Nasaan si Samu? Kung sasamahan mo akong kumain ng payapa, makikita mo siya. Cheers! Naalala mo pa ba ang una nating pagkikita? Naalala mo pa ba ang una nating pagkikita? Nansing, narinig kong ipapasa sa iyo ni Yarkiao ang isa sa kanyang mga pasyente. Sabi ni Yarkiao, alis siyang 6 na buwan. Hindi niya magamot yan. Mahirap na pasyente. Payo ko, huwag mong tanggapin. Malubhang bipolar disorder. May sintomas ng mania at depression. Hindi makontrol ang emosyon. Yarnan. Ipinakilala ako ni Yarkiao. Ito ang unang beses na nakita ko si Yu Tiandong. Nakangiti siya ng napakaliwanag. Ang ngiti niya ay parang tatlod printed na mascara. Perfect. Pero matigas. Nakita ko ang kanyang mga mata. Parang nakulong sa isang bagay. Sa sandaling iyon, nabaliw ako sa pag-isip na, sa mundong ito, ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Si Yu Tiandong, sa unang pagkakataon, ay nagpakonsulta tungkol sa sleepwalking. Sa pangalawang pagkakataon, nagpagamot siya para sa insomnia. Nagbiro ang lahat na, nagpapanggap lang si Yu Tiandong na may sakit, para lang makita ako. Sa totoo lang, ako ang unang nagpakitang interes kay Tiandong.
Naalala mo pa ba kung anong araw? Tayo unang nagkita. Wala na akong maalala. Lahat ng tungkol sa'yo, itinapon ko na sa inidoro. At inagos na. Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Pero ako, araw-araw kitang inisip. Pero ako, araw-araw kitang inisip. May nagsabing patay ka na. Nagdiwang pa nga ako. Patay ng tatay ko. 2 taon ang pinaglabanan ko sa mana. Halos mamatay na rin ako. Pero, ang paniniwalang makikita kitang muli, iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay. Mukhang nanalo ka. Nanalo. Kung gayon, binabati kita. Sa paghawak sa Shengshi. Gayon, mayaman ka, makapangyarihan. At may sakit pa rin. Higit sa lahat. Gayon, kasama na kita. Nasaan si Samu? Nansing. Masyado kang nagmamadali. Tinatanong ko, nasaan si Samu? Hindi ba yon siya? Nagulat ako. Sino ka? Pamanhin. Hindi siya si Samu. Hindi rin yan ang kwintas na ibinigay ko sa iyo. Pek yan. Palitan lang yan ng regalo. Ang ibinigay ko sa iyo ay natatangi. Ako mismo ang gumawa. Matagal ko nang itinapon ang kwintas na ibinigay mo sa akin. Yu Tiandong. 2 taon na ang nakalipas, pinutol ko ang daliri mo. Kasalanan ko iyon. Pwede mo siyang hiwain, kahit ilang piraso pa ang hiwain mo. Pero kasal na ako ngayon. Kailangan ko lang isang partner na malusog ang isip at katawan. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Hindi. Wala tayong samaan ng loob. Pag-ibig lang. Paano mo siya ibabalik sa akin? Hanggat hindi mo ako napapagaling, hindi kita pakakawalan. Anong ginagawa mo? Hello? Samu? Nansing, Nasaan ka? maghiwalay na tayo. Nansing, maghiwalay na tayo. Nansing, bukas ng Shamyam, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. Samu. Ano na naman ang ipinanakot mo sa kanya? Saksi ang langit at lupa. Hindi ko man lang siya sinaktan. At hindi ko kailanman sinabi na maghiwalay kayo. Siya ang kusang bumitaw sa iyo. Kaya, wala naman palang pag-ibig sa inyong dalawa. Niloloko mo na naman ako. Gayon. Gutom na talaga ako. Nanfing. Para sa lalaking ganyan na nang iwan, pag nakita mo siya, sampalin mo ng malakas. Amu. Amu. Samu. Ayos ka lang ba nitong mga nakaraang araw?
Ayoko na nag-alala ka sa ibang lalaki. Sa harap ko, Nansing, baka hindi na kita kayang protektahan. dapat sampalin mo siya. Patawad. Nansing, sampalin mo siya. Kailangan ko pa bang gawin ito sa sarili ko? Nansing, siya ba ang sasampal sa'yo o ikaw ang sasampal sa kanya? Patawad. Yu Tiandong. Ikaw ang nagplano nito, di ba? Ang ginawa ko lang ay, pinapili ko siya sa pagitan ng kinabukasan niya sa pamilya Su. At ikaw. Mukhang mali ang pinili niya. Tama ang pinili ko. Dahil anuman ang mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Ayaw mo talaga akong iwan, ano? Bawat segundo. Kung gayon, kailangan nating humanap ng lubid para itali tayong dalawa. Hindi na kailangan ng lubid. Posas na lang. Samo. Mga dokumento. Samo. Mga dokumento. Samo. Kahit nakasal lang tayo sa papel. Salamat pa rin, nang kailangan kong pamilya. Ikaw ang dumating. Ang pagkakamali ko, nagdulot ng malaking gulo sa'yo. Patawad. Nesip ko na. Ang taong hindi kayang tulungan ang sarili, walang makakatulong. Ito ba ang normal na taong hinahanap mo? Sa kritikal na sandali, iniuna ang sarili. Hindi pa ito ang oras. Ang buhay at kamatayan. Kapag dumating na talaga, itataboy ka niya. Salamat sa sampal na nagpamulat sa akin. Ang pagkakaibang normal na tao at baliw. Baliw. Yu Tiandong. Baliw. Umalis ka na. Umalis ka na. May magandang balita ako sa'yo. Magpapakasal na ako. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo sa kasal namin ni Nanfing. Surprise! Hindi ikaw ang nobya. Bakit mo sinira ang kasal ko? Kasi may sakit ako. Kung gayon, sana maging masaya ang buhay mo at umangat ka sa buhay. Pakisabi sa dakilang babaeng yon, salamat. Huwag kang magmadaling umalis. May magandang balita pa ako. Teo ay para sa isa't isa. Paano ako makikipag-iwalay sa'yo? Hindi mo siguro gustong maging ang gintong ibon mo, di ba? Huwag mo namang sabihin yan ng ganyan. Kukunin kita bilang personal kong psychiatrist. Ang ginawa mo ngayon, patunay na 2 taon kitang ginamot, pero hindi ka pa rin gumaling. Ikaw ang gamot ko. Kapag nandiyan ka, kalahati ng sakit ko ay gumagaling. Paano ang kalahati pa? Ikaw ang dahan-dahang gagaling sa akin. Hindi ka ba natatakot na baka mapatay kita? Kahit na, masaya pa rin ako. Magpapakasal ako. Hindi ikaw ang ikakasal.
Bukas ang kasal. Nakahanda na ang damit para sa'yo. Nansing, Sa kaliwa ba o sa kanan ang sampal ngayon? ano ba talaga ang ginagawa mo? Kakasala lang, hiwalay na agad. Saan ilalagay ni Tito Dong ang mukha niya? Ayon sa hindi kumpletong estatistika, sasampalin mo ako para sa bawat asawa mo. Gayon ay dahil sa may negosyo si Dong Tianming sa pamilya Su. Hiwalay na kami ni Samo. Hindi na matutuloy ang negosyo ni Dong Tianming. Huwag mong tawagin si Dong Tianming. Siya ang stepfather mo. Dapat tawagin mo siyang papa. Dapat alam mo, paano niya unti-unting narating ang pagiging vice president mula sa pagiging doktor. Gaano kahirap yun. Isang hakbang na lang, magiging presidente na siya. Pumayag na ang pamilya Su na mag-donate ng medical equipment pagkatapos ng kasal. Ngayon, wala na lahat. Dapat iniisip mo rin siya. Mas magaling pa siya kaysa sa walang kwenta mong tunay na ama. Hoy, ang galing mo talagang manira sa likod ko. Ang galing. Deti tayong pamilya. Mali ba ang sinabi ko? Kompleto na. Anong parte mo ang may kwenta? Dahil sa pera noon, tumakbo ka kasama ang isang mayaman na babaeng mas matanda sa'yo ng mahigit 10 taon. Iniwan mo sa akin si Nansing. Ako, isang babae na may anak. Anong gagawin ko kung hindi ako mag-aasawa? Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong klaseng tao ang pinakasalan mo? Lahat sila mas magaling sa'yo. Di ba? Siya ba ang pangatlong asawa na umangat dahil sa pamilya Su? O ang pangalawang asawa na nakulong? Isang hindi pagkakaunawaan lang yun noon. Nansing, nagkakamali ka sigurado. Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan na makukulong siya. Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan na makukulong siya. Nansing, sumama ka sa akin sa bahay ng mga Su. Humungi ka ng tawad sa biyenan mo. Nakipagdibosyo ka kay Sumu. Si Tito Dong mo, paano pa sila magpapatuloy sa negosyo? Nansing, si Yu Qiandong, ang bagong CEO ng Shengshi Huai. Interesado siya sa'yo. Pwede kayong magkarelasyon. Manahimik ka. Dati, para sa pera. Sa kama ng mayamang babaeng yun. Ang sipag-sipag mo. Handa kang gawin ang lahat. Huwag mong isakripisyo ang anak mo. Hindi ka rin ba para sa pera? Kaya ka naghanap ng baliw para maging stepfather ni Nansing. Ang baliw na nahanap ko, mas mabuti pa kaysa sayo na pervert. Akala mo ba ang mga lalaking pinakasalan mo? Hindi pervert. Sino sa kanila ang hindi nambastos kay Nansing? Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Nansing, inumin mo ang gatas. Pagkatapos, mag-aral ka. Umalis ka na. Nansing, ang pagpapakasal at paghihiwalay, hindi lang yan tungkol sayo. Hindi ka pwedeng maging makasarili. Kasalanan mo, bakit mo pa binabalik ang nakaraan? Sa kabila ng lahat, inagtatanggol mo pa rin siya. Si Nansing, lumabas siya ng bahay noong gabing yon. Puno ng dugo ang damit niya. Regla niya yun. Huwag kang magbintang. Punasan ko lang. Umalis ka. Umalis ka. Pagkatapos mo magpakasal sa isang normal na tao, gumaling ka ba sa sakit mo? Kontrolado. Yu Tiandong. Ang hindi nakakapatay sa akin ay lalo lang magpapalakas sa akin. Kapag nagamot na kita, lalayuan ko ang sinuman, hindi nagmamahal sa akin. At tuluyan kong pagagalingin ang sarili ko. Maligayang kasal. Salamat. Ano yan? Ang bagay na pinakaangkop sa'yo.
Ipakilala ko lang. Siya ay ang aking personal na psychologist, Nansing. Mulang gayon, ay magiging kasama namin palagi. Siya naman ay ang aking nobya. Ano nga ba ang pangalan mo? Baka naman ayaw mong magkaroon agad ng kaaway. Niyashi? Kumusta? Ako si Nanzing. Alam ko. Sa kwarto niya, puro mga litrato mo. Baliw siya. Pasok na muna ako. Huwag ko na kayong abalahin sa pagtanggap ng mga bisita. Ikaw ang pinakamahalagang bisita ko. Yarnan, komportable ka lang. Binabati kita, maligayang kasal. Salamat. Tinitignan ba niya ako? Dalawang taon na ang kaso sa paghahati ng yaman. Halos mamatay na rin ako. Talunan. Kumusta, MRU? Kumusta, Yarnan? Kilala niyo po ako, MRU? Kilala rin naman kita, Yarnan. Si MRU Ayang. Pinsan ni President Yu. Seryoso ka, ikinagagalak kong makilala ka. Napakaganda at matalino mo, Yarnan. Kaya pala hindi ka niya makalimutan. Narinig ko na si MRU ay nagtapos sa Finance Department ng University of Chicago. Gayon siya ang Vice President ng Shengxi Wei Group. Sayang naman ang kanyang talento. Matalino si Yu Chandong. Kung hindi lang nag-iwan ng testamento ang tiyuhin ko, ako at ang aking ama, ay wala ng posisyon sa grupo. Matagal na niya kaming pinatalsik. Hindi ka pa rin sumusuko? Gusto mo pa rin lumaban? Hindi ako naniniwala. Hindi naman si Tiandong ang mamamatay tao. Pero baliw siya. Uminom ka muna ng gamot. Maraming personalidad sa loob ng kanyang katawan. Ang mamamatay tao ay isa sa mga ito. Pagkatapos ng 2 taon, kung gusto mong mas malalim na maintindihan si Yu Tiandong, may gandang pagpipilian si Yu Hua. Yarnan. Mag-ingat ka. Niyashi, handa ka bang pakasalan ng nobyo? Si Yu Tiandong. Sa hirap at ginhawa, Opo, handa ako. magaling. Yu Tiandong, handa ka bang pakasalan si Niyashi? Sa saya at lungkot, Mula pagkabata, hindi ko pa nakita na tumingin siya sa isang babae ng ganyang tingin. at maging tapat sa kanya magpakailanman. Opo. Magaling. Ngayon, maaaring halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Ang tatlong salitang yan, para sa iyo yata yan, Yarnan. Masyado lang nag-isip si MRU. Ngayon, maaaring halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Ngayon, maaaring halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Alam mo ba kung bakit ang pari, paulit-ulit sa linyang yan? Alam mo ba kung ano ang iniisip ni Yu Chandong? Ngayon, Ano na naman ang pakulo niya? Ang kasama ni Vice President Yu Hua ay hinalikan ni President Yu. Nag-chat sa kasal, sa harap ng lahat. Ang weird. Sabi ng pari kanina, maaring halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Ituloy mo. Yarnan, may isa pa akong sikreto. Ang pagkuha ni Yu Tiandong ng mana, malaki ang kinalaman ng pamilya ni Jan. Ito ba ay tunay na pag-ibig o ginagamit ka lang niya at pagkatapos ay itatapon? May inihanda akong regalo para sa kasal mo. Magkita tayo sa villa mamaya, Yarnan, ang pagtanggal ng linta, hindi ba dapat nating pag-usapan yan? Para siyang linta. Kapag kinapitan ka niya, papasok siya sa laman mo at sisipsipin ang dugo mo.
Gusto ba akong tulungan ni Amaru? Tanggalin ang linta na ito? Aking nobya. Malapit nang mag-alas 12 ng hating gabi. Kung hindi mo pa kukunin ang regalo mo, magiging malaking kalabasa ito. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Huwag mo akong saktan. Pakiusap. Tsing-tsing, Nansing. Tsing-tsing, ikaw ba yan? Hawakan mo. Aling kamay ang ginamit niya para hawakan ka? Saktan mo ang kamay na yon. Para sa sarili mo noong bata ka pa, ipagiganti mo. Tsing-tsing, ako ang tatay mo. Sabihin mo sa kanila, huwag nila akong saktan, di ba? Pakiusap. Tsing-tsing. Ako ang tatay mo. Ako ang tatay mo. Saktan mo siya. Tulong. Ako ang tatay mo. Huwag mo akong saktan. Kalat ka rin siya palabas. Kumusta? Ang regalong ito. Gusto mo ba? Kailan mo gustong bagbugin siya? Dadalin ko siya sa harap mo para masaya ka. Yu Tiandong. Inakala mo ba na sa lahat ng ginawa mong gayon, magpapasalamat ako sa'yo? Alam mo ba kung bakit kita kinamumuhian? Sa loob ng maraming taon, hirap na hirap akong kalimutan, pero ikaw ang nagpaalala ulit sa akin. Ilang taon na ang nakalipas, ang pinakamasakit na gabi para sa akin. Ito na ang pangalawang beses. Naalala mo pa ba? Buksan mo ang pintong iyon. Bumalik sa pinakamasakit na araw. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Nakita ko ang daga. At maraming tao. Magaling. Ipagpatuloy mo. Umulan noon. Nagsusulat ako ng takdang aralin sa kwarto. Ang pinto, bumukas ng may tunog. Ang pinto, bumukas ng may tunog. Pumasok siya na may dalang gatas. Palapit ng palapit. Ano ang sinasabi mo? Palapit ng palapit. Inilagay niya ang gatas sa mesa. Yu Tiandong, tumahimik ka. Ang isa pa niyang kamay, nasa balikat ko. Manahimik ka. Basang-basa sa pawis ang kamay niya. Ayoko sa amoy ng pawis. Tapos, ang bibig niya, ang mabaho niyang bibig, nilapit niya sa mukha ko. Palapit ng palapit. Ang gatas, sinadya niyang ibuhos sa akin. Ang kamay niya, mula sa liig, bumaba sa dibdib ko. Tama na, kung saan-saan niya ako hinawakan. Kung saan-saan. Sa 2 taon na wala ka, sinubukan kong maging normal. Pero ang pagdating mo, sumira sa akin, sa mundong normal na binuko, nahirapan ako. Gusto mong maging psychologist mo ako? Pumapayag ako. Pero kailangan mong maghanda.
Hindi sigurado kung magagamot kita. Baka lalo ka pang mabaliw. Ayos lang. Basta manatili ka sa tabi ko. Mas mahalaga yan kaysa sa lahat. Nagpakasal sa isang baliw. Hindi siguro masarap sa pakiramdam, di ba? Salamat sa pag-alala. Mahal na mahal ko ang baliw na yan. Jandong, tapos na ang trabaho. MRSU. Pasensya na sa abala nitong mga araw. Marami akong abalahin sa inyo. Susubukan kong bilisan ang paggamot sa kanya. Para alis na agad ako sa harapan mo. Iarnan, sige lang. Tara, ipapakita ko sa iyo ang ibang kwarto. Hindi ko talaga alam kung anong ginawa mo. Para tising kanya ng ganyan. Alindog. Sa tingin ko, ang kwarto ninyong asawa mo sa tabi. Hindi rin magiging mas mukhang bagong kasal kaysa sa kwartong ito. Ito ang kwarto ng bagong kasal namin. Ikaw muna. Sa susunod na hahampas ka ng patpa. Siguraduhin mong mahigpit ang hawak mo. Kung hindi, Bakit ako? hulaan mo. Hindi ako ang nag-isang tao sa mundong ito na makakagamot sa'yo. Pero, ako lang ang nag-isang tao sa mundong ito na makakagamot sa iyo. Hindi mo naman talaga gustong gumaling. Ang gamot ay panandalian lang. Hindi pang matagalan. Sag. Ikaw na ang doktor. Kung hindi kita kasama, wala akong sakit. Kung hindi kita kasama, magkakasakit ako ng maluba. Tingnan mo. Ginamot kita. Tingnan mo. Nandyan pa rin. Masakit pa rin. Nandyan pa rin. Masakit pa rin. Bilang isang bantis, dapat tulog ka na sa oras na to. Hindi yung naninigarilyo ka rito. Nagpapalipas ng lungkot sa sigarilyo. Ano ang ikinalulungkot mo? Gusto ko dahan-dahan siyang lumaki. Natatakot ako na pagkapanganak niya. Wala na siyang ama. Kung ano ang kinatatakutan mo, yon ang mas mabilis mong mawawala. Jandong. Mahal na kita. Mukhang sa pagbubuntis nga, nagugulo ang hormones. Ang hormone siguro. Pero ang damdamin hindi. Pagkapanganak ng bata. Anong nangyari? Hindi mo ba ipinaliwanag kay Iarnan na pinakasalan mo ako para sa bata sa tiyan ko? Nahanap na ba ang ama ng bata? Tandaan mo to. Walang sinuman o anumang bagay ang makakaapekto sa relasyon namin ni Nansing. Kahit ikaw at ang bata sa tiyan mo. Kaya, magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Pero tinatanong mo kung ano ang pangalan ko. Yu Chendong, hindi ako nagbibiro sa'yo. Mahal na mahal talaga kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Makasama habang buhay, ha? Huwag kang mangarap. Walang ganyang posibilidad. Maliban kung maging baliw ako. Magandang gabi.
Maligayang kasal. Nahanap mo na ba ang ama ng bata? Walang sinuman o anumang bagay ang makakaapekto sa relasyon namin ni Nansing. Kabilang ka. At ang bata sa tiyan mo. Kung pinababaliw mo lang ako, ayos lang. Bakit mo pa idadamay ang isang buntis? Ang hina ba ng soundproofing ng bahay ko? Sinasadya mong iparinig sa akin. Kahit ayaw kong marinig, mahirap. Mahina ang soundproofing. Hoy! Ngayong gabi ang inaugurasyon ni Yu Tiandong. Magtulungan tayo. Paano tayo magtutulungan? Ang Sheng Hui group natin. Hindi naman siguro pwedeng ipaubaya sa isang baliw. Di ba? Problema mo yan. Yarnan, basta mapatunayan mo, si Yu Tiandong ay may malubhang sakit sa pag-iisip. Dadalhin siya ng pamilya Yu pabalik sa England para magpagamot. Mula ngayon, hindi na kailanman magpapakita si Yu Tiandong. Del! Anong deal? Multo! Anong deal? Makikipagsabuatan ako sa iba para patayin ka. Para makalaya na ako sa'yo. Mula ngayon, hindi na kailanman magpapakita si Yu Tiandong. Halika, Dalang. Uminom ka ng gamot. Kailan ka pa naging aso? Kung ako ay aso at kinagat kita, magiging aso ka rin. Bitawan mo. Sabihin mo, kung tayong dalawa ay naging aso talaga. Hindi ba't masaya yon? Kung ako ikaw, hindi ko inumin ang gamot na yan. Pagkaalis mo, isusuka ko lang yan. May mga gamot na walang quieting. Natutunaw agad sa tiyan. Kung gayon, isusuka ko sa'yo. Para sabay tayong mamatay sa lason. Umipekto na ang gamot. Samahan mo ako mamaya sa appointment ceremony. Bilang ano? Bilang ano? Ang kasama ko. Hindi. Ang iyong tagapagligtas. Ngayong gabi, sasamahan kita sa inaugurasyon. Mulang gayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Ayoko sa huling sinabi mo. Parusa. Ngayon, malugod nating tinatanggap ang ating bagong presidente ng Sheng Hui. Si Yu Tiandong. Wala naman talaga akong masyadong sasabihin. Ang pagtayo ko rito ngayon, una sa lahat, ay dahil sa aking ama na namatay sa tamang panahon. At gusto ko ring pasalamatan ang aking napakahusay na legal team na tumulong sa akin na manalo sa kasong ito sa pag-agawan na mana na tumagal ng 2.5 taon. Ang galing magbiro ni Presidente Yu, ah. Presidente Yu, tuloy lang po kayo. Ako, Presidente Yu, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari? Makikipagsabuatan ako sa iba para patayin ka. Para makalaya na ako sa'yo. Makikipagsabuatan ako sa iba para patayin ka. Para makalaya na ako sa'yo. huwag mo akong hawakan. Ihatid niyo siya. Anong nangyayari? May sakit si Presidente Yu. Ang seryoso naman, kailangan pa siyang alalayan. Pasensya na po, mga ginoo at ginang. Baka sinusumpong na naman ang pinsan ko. Yarnan,
Dahil nandito naman ang personal na doktor ng C, hayaan nating siya ang magpaliwanag sa atin tungkol sa kondisyon ng C. Anong sakit ba talaga ni Siyu? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang personal na psychiatrist ni CEO. Siguro po ay nag-alala kayo sa kalusugan ng C. Kung wala naman po, kayong itinatagong sikreto. Pakipaliwanag po ng maayos sa lahat. Ang sitwasyon ni CEO. Malala. At ang ganitong kondisyon ay hindi madaling gamutin. Narinig ko po na may malubhang sakit sa pag-iisip ang C. Gaano po ba kalala para kailangan niyang uminom ng ganito karaming gamot araw-araw? Ang dami. Anong sakit ba talaga ni Siyu? Kunan niyo ng litrato. Malaking balita yan. Ang gamot na to. Sasama ako sa'yo sa appointment ceremony ngayong gabi. Pagkatapos nito, wala na tayong utang sa isa't isa. Hindi. Sasama ako sa'yo sa appointment ceremony ngayong gabi. Pagkatapos nito, wala na tayong utang sa isa't isa. Hindi. Anong nangyayari? Paano niya nakain yon? May twist ang kwento. Tingnan mo ang ekspresyon ni Vice President Yu. May kakaiba nga. Paano niya kinain ang gamot? Ang gamot na yan ay bitamina lang. Si President Yu ay may matinding hypoglycemia. Tungkol sa mga kumakalat na balita na may malubhang sakit sa pag-isip si President Yu ay puro tsismis lang. Salamat sa inyong pag-alala. Sismis lang pala. Ayos na si President Yu. Puro plano lang pala. Bitamina, Kuya Yuhua. Mabuti yan sa katawan. Hindi ba't sinabi mong tapos na ang usapan? Nagkamali ka yata. Hindi yon ang ibig sabihin tapos na ang usapan. Ako ay doktor. Dapat may profesional na etika. Hindi ka na makakaalis sa kanya habang buhay. Maraming salamat sa aking pinsan. Sa ganitong okasyon, nag-alala pa rin siya sa kalusugan ng kapatid niya. Sana sa pamamagitan nito, makatakas ako sa kanya ng maayos. Kung wala na kayong ibang katanungan, Naalala mo pa ba si Tao John? Ang matandang manyak na si Tao John. Patay na siya. Ngayon. dito na tayo magtatapos. Nasa loob ang tao. Hello, ikaw ba si MS Nan? Ikaw ba ang kamag-anak ng namatay? Siya. Siya ang stepfather ko. Wala kaming ibang kamag-anak na nakita, kaya kayo lang ang natawagan namin. Pumasok ka na para kilalanin ang bangkay. Sumama ka sa akin. Narinig ko na nakakatakot ang pagkamatay niya. Sigurado ka bang kapasok ka? Sage. Handa ka na ba? Kung handa ka na, aalisin ko na ang kumot. Ano ang sanhing kanyang pagkamatay? Ang namatay ay dumanas ng matinding pananakit bago siya namatay. Sa ulo, likod, perineum at iba pang bahagi ng katawan. May mga sugat na dulot ng mapurol na bagay. Ang tiyak na sanhi ng pagkamatay ay malalaman pa paglabas ng autopsy report. Nakita mo ba siya kamakailan? Alam mo ba kung paano niya nakuha ang mga sugat na yan? Nasaan ka kagabi ng alas negatibo 11? Lenan, pakiusap, makipagtulungan ka sa aming investigasyon. Binugbog ko siya 24 oras na ang nakalipas. MS Nan,
Pakiusap, makipagtulungan ka sa aming investigasyon. Binugbog ko siya 24 oras na ang nakalipas. Ang mga sugat sa katawan niya ay gawa ko. Yu Tiandong, Dalhin sa presinto. Mario, pakiusap, makipagtulungan po kayo. Ayos lang. bakit? Ako ba talaga? O siya? Hello, Nansing. Nasaan ka ngayon? Anong nangyayari? Nakita kong dinala ng pulis si Yu Tiandong. Ako ang tumawag. Ayos lang. Lumabas na ba ang sanhi ng pagkamatay mula sa forensic? Hindi pa siguro ganoon kabilis. Baka naman, alam niya ang nakaraan mo. Pinatay niya si Tao John, di ba? Hintayin mo ako doon. Alam mo ba kung anong regalo ang pinakagusto ko? Sana lahat ng ito ay hindi na lang nangyari. Maliban dito, lahat ng iba ay pwede. Mukhang hindi ka rin pala kayang gawin ang lahat, ano? Susubukan ko. Paano kung gusto kong siya ay mawala sa mundong ito? Tapos, Kung mawala siya, sasama ako sa'yo sa bago mong bahay. Ang mundo ko, dahil sa kanya, ay lalong nagiging baliw. Ayon sa balita, ang Jiangxiao Lehua KT, biktima sa eskinita, si Tao John, habang ina-autopsy sa ospital. Ang chairman ng Shengxi Huai, Siyu, sinusundo ng pulis sa ospital. Sabay na oras, ang stepdaughter ni Tao John, si Nan, nakunan ng media sa ospital. Sinasabing ang biktima mahigit isang dekada na ang nakalipas. Nakakulong ng 6 na buwan dahil sa pamomolestya sa stepdaughter. Ang stepdaughter ng biktima na si Nan ang sentro ng issue. Ilang taon ka na mangyari ang kanina si President Yu Tiandong ng Shengxi Huai. Pumunta rin sa presinto. May kinalaman po ba siya sa pagkamatay ng stepfather ninyo? Pumatay ba si Yu Tiandong? Tanungin niyo sa pulis, hindi ba? Ano nang magagawa namin? Ayon sa mga ulat, magkasintahan noon si Yu at si Nan, at nagpakita pa si Nan bilang kabit, na buong tapang na dumalo. Ang mga kilos na ito ay nagdulot. Ang mga kilos na ito ay nagdulot na. Yu Tiandong naman. Binigyan mo na naman ako ng pagkakataon. Ganyang klaseng tao, paano pa siya karapat-dapat maging isang anghel na tagapagligtas ng buhay? Nasaan na si Nansing? Hindi sumasagot ng tawa. Ano ba talagang gusto niyang mangyari? Pag nakita ko siya mamaya, papatawagin ko siya sa'yo. Huwag na. Sabihin mo sa kanya. Ang lahat ng kaguluhang ginawa niya ay malubhang nakaapekto sa reputasyon ng ospital. Ngayong weekend pa naman, ako at ang Vice Director ay pinatawag sa ospital para mag-meeting. Director, puro gawa-gawa lang yan ng mga papazi. Napagdesisyonan namin, si Nansing ay pansamantalang sinuspinde. Papasukin mo siya bukas para kunin ang notice ng suspension. Director, hindi naman to pwedeng maniwala agad sa sabi-sabi. Anong kinalaman ni Nansing dito? Ayos lang. Narinig ko lahat. Ikaw na lang ang kumuhang notice para sa aking bukas. Anong pakialam mo? Kahit pa ang pagkamatay ng walang kwentang taong yon, ay may kinalaman kay Yu Tiandong. Wala pa rin kinalaman sa'yo. Kung hindi nangyari ang halik na John, hindi kaya mangyayari ang lahat ng ito? Yu Tiandong, Yarnan. Pinapanood ko ang video ng huli nating therapy. Nansing. Nansing. gayon naman sa kaliwang pisngi. Hindi pa tapos ang isyong yan, di ba? Sino ba kasing nagsabi sa'yong magsuot ng shorts at shirt habang naglalakad sa bahay? Hanggang kailan mo ba ako gagantihan? Sa wakas,
Nakaranas lang ako ng kaunting kapayapaan. Nagmamakawa ako. Gusto ko lang matulog sandali. Hindi mo naprotektahan ang anak mo, di ba? Alam ko. Hindi lang siya ang kinamumuhian mo, pati na rin ako. Ikaw at ang baliw na yan ang pumatay kay Tao John. Halika. Patayin mo rin ako. Halika. Patayin mo ako. Halika na. Gusto ko nang magpahinga. Nansing, sasabihin ko sa'yo. Simula ngayon, apos na tayo. Hindi ka na anak ko. Binabati kita. Mula sa sandaling ito, wala ka ng anak. Yu Tiandong. Sino ang pumatay kay Tao John? Ako ba o ikaw? Ako ba? Sabihin mo sa akin. Ako ba ang pumatay? Ano man ang mangyari. Sa mundong ito, ang taong pinakakinamumuhian mo, patay na. Malaki ang naitulong ko. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo makakapagbayad sa isa't isa. Sabihin mo sa akin, paano ba ako makakawala sa'yo? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para hindi na tayo magkita kailanman? Gusto mo lang akong ikulong. Sa iyong kabaliwan, gumawa kang lambat. Isang lambat na walang labasan. Gusto mo akong manatili rito magpakailanman. Hindi ba? Anong nangyari sa kamay mo? Walang kinalaman sa atin ang pagkamatay ni Tao John. Kung hindi, hindi rin ako makakalabas, di ba? Naiintindihan mo ba? Nagdaan ang maraming araw na tuliro at punong takot. Nagkahiwalay ang mag-ina. Nasuspinde ako. Kinilala ko na rin ang bangkay. Naging dahilan ng paghihiwalaing mag-asawa. Naghiwalay na rin kami. Ang lahat ng ito ay parang paghihiganti. Paghihiganti sa pagputol kong ugnayan namin. Pinutol ko ang isang daliri mo. Gayon, ibabalik ko sa'yo. Gayon, ibabalik ko sa'yo. Baliw ka na. Anong ginagawa mo? Nasaktan ba kita? Ayos ka lang ba? Patawad. Inakala mo bang dahil patay na si Tao John? Inakala mo bang dahil nawala na siya, hindi na nangyari ang lahat ng ito? Tulad ng kung bakit, hindi mo ako pinayagang putulin ang daliri ko. Dahil alam mo, kahit putulin ko ang daliri ko, ang baluktot mong daliri, hindi na yan babalik sa dati. Ngayon, pwede na tayong magkasama palagi. Hindi. Hindi. Kung wala ako, hindi kompleto ang buhay mo. Ang buhay na halos gusto mong tahakin. Lahat, yan ay fake para sa'yo. Ang ibang tao, walang sinuman sa kanila. Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kahit si sumuo ang mga magulang mo, hindi kanila mahal. Nansing. Ako lang ang kailangan mo. Ako lang ang kailangan mo. Ano ba talaga ang kailangan ko?
Normal ka ba? Hindi ba? Dahil saan? Trauma sa pagkabata. Kung magtatanong ka pa, bastos ka na. Lumipat ka na dito sa kin. Ayaw mo talaga akong iwan, ano? Bawat segundo. Kung ganon, kailangan nating humanap ng lubid para itali tayong dalawa. Hindi na kailangan. Posas na lang. Ang dalawang taong may sakit, magkakaroon ba? Normal na buhay? Kukunin ko ang first aid kit mo. Balutin mo. Sadya na? Jagaling din agad. Yu Tiandong, mas gugustuhin ko pa ang isang pekeng buhay. Kaysa sayo. Pasensya na, MRSU, sa biglaang pagtawag ko sayo. Nandito ngayon sa bahay ko ang asawa mo. Pakikuha na lang siya. Kita-kita tayo bukas, ha? Tiandong, umalis na siya. Si Yarnan siguro. Nakauwi na mula sa presinto, di ba? Sabi nila, namatay si Tao John dahil sa cardiac arrest. Kumain ng ganoong gamot at nag-double date pa. Sobrang na-excite, kaya namatay. Pero hindi ako naniniwala na may ganoong kalaking pagkakataon. 9 sa 10, may kinalaman si Yu Tiandong. Kung gayon, MRU, meron ka bang magandang paraan para matulungan akong makatakas dito? Depende yan sa determinasyon ni Yarnan. Na makawala sa linta na yan. Gaano kalaki? Basta makawala lang ako sa kanya. Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Mabuti. Mamaya, papadalhan kita ng isang bagay. Binibini, ano ang ipag-utos mo? Ikaw ang pinakamahalaga kong bisita. Sabi ng pari kanina, pwede nang halikan ng lalaki ang babae. Magkasama habang buhay. Huwag kang umasa. Maliban kung magiging baliw ako. May tinik sa mata. Napakasakit sa paningin. Tulungan mo akong tanggalin. Tinatakot mo ba siya o? Buhay o kamatayan, nasa kanya na yan. Tuyong-tuyo ang panahon. Ingat sa apoy. Naintindihan. Magandang umaga. Eking nobya. Yu Tiandong, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sumakay ka. Dadalhin kita sa isang lugar. Makikita tayo bukas. Makipagtulungan ka lang sa akin. Sinabi ko na, hanggat hindi mo ako napapagaling, hindi kita pakakawalan. Malaki na ang tiyan mo ngayon. Kailangan mong kumain ng marami. Ma. Nanfing, aking mahal. Nanfing, aking mahal. Magandang araw po, Ginang. Ako po si Nanzing. Ako po ay psikologista lang ni CEO. Madalas kanyang ikwento sa akin. Narinig niyo ba? Madalas kanyang banggitin. Ngayon, pinapunta ko kayong lahat dito dahil 3 anibersaryo na ng pagkamatay ng aking kuya. Sa nakalipas na panahon, ang pamilya Yu ay dumaan sa maraming pagsubok. Ngayon, pinagsama-sama ko kayo rito para magkaayos na tayo. Pamilya naman tayo, di ba? Kahit magkahiwalay ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Seryoso siyang nagsasalita ng kalokohan. Sino po ito? Siya po. Hindi ko pa po pala siya napapakilala sa inyo. Siya po ang psychologist ni Yu Tiandong. At siya rin po ang aking mapapangasawa, Nansing. Psychologist. Gumaling na ba? Ang sakit niya sa pag-iisip. Tay, bakit po yan ang pinagtutuunan nyo ng pansin? Ipinapakilala ko po sa inyo ang aking mapapangasawa. Makapangasawa. Tama. Hindi ko pa nga pala napropropose kay Nansing ng harapan. Buti na lang nandito si Tiandong ngayon.
At kayo rin po, kaya sa harap ninyong lahat. Nansing, pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako. Kuya. Nasa cooling off period pa sina Nansing at Sumu para sa diborsyo. May asawa pa. Pagkatapos ng 1 linggo, ang inyong calling off period sa diborsyo ay matatapos na, di ba? Sa araw na kukunin ninyo ang inyong divorce certificate, kukunin naman natin ang ating marriage certificate. Gayon ay araw ng pag-alay sa mga ninuno. Naglalaro ka ba ng bahay-bahayan dito? Mabuti na lang. Naghanda rin ako. Kung gayon, ito ay masasabing. Mutual na paglapit. Nansing, maligayang pagdating sa aming malaking pamilya ng Yu. Bagaman, ang aming Yuhua ay hindi ang si ng Shengshi. Malusog naman ang kanyang pag-iisi. Wala siyang problema sa katawan. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Ang aking nobya ay napaka-profesional. Sa hinaharap, tiyak na buong puso niyang gagamutin ang aking pinsan. Tama ba ako, Yu Tiandong? Ryu, handa na ang Ancestral Hall. Maaari na tayong magsimulang mag-alay ng insenso. Sig, tara na. Hindi ka ang asawa na pinakasalan ng kuya ko sa harap ng lahat. Hindi ka pwedeng pumunta. Tara na. Mukhang tama ang hinala ko. Paano mo nasabi? Napansin mo ba? Nang ipahayag ko na ikaw ang aking nobya, wala siyang reaksyon. Pero nang hawakan kita, para siyang mababaliw. Ang mga baliw na yan, ganoon ba kalakas ang pagka-possessive? Hindi siya baliw. May emotional disorder lang siya. Maari ko bang isipin na pinagtatanggol mo siya? Lumambot ang puso mo? Dahil hindi ko sakop ang mental illness. Ako ay isang psychologist, hindi psychiatrist. Hindi ko papayagan. Ang nobya ko na ipagtanggol ang iba. Nakakatuwa ba yan? Ito ba ang bobong plano? Na naisip mo kasama siya? Tiandong. Nobya ko na si Nansing ngayon. Ang hipag mo. Panatilihin ang distansya. Nansing, himinto ka. Dahil ikaw ang nobya ng aming Yuhua, sa malapit na hinaharap, magiging bahagi ka na ng pamilya Yu. Magsindi ka ng insenso para sa aming mga ninuno. Galit na. Wala pa yan. Wala pa yan. Magpapakasal ba talaga si Yarnan kay Yuhua? Pero kung titingnan, bagay naman sila. Sana ang paningin at panlasa mo ay hindi mamana ng bata sa tiyan mo. Umalis ka na. Mananatili ako sa lumang bahay ngayong gabi, kasama ang nanay ko. Sa tingin ko, dapat mo nang maintindihan. Hindi ka mahal ni Yarnan. Gusto lang niyang takasan ka. Hindi. Pakiramdam lang niya. Nagkasala siya dahil hindi niya ako napagaling. Pero nakalimutan niya. Siya ang gamot ko. Sino ang gamot ng sino? Hindi pa sigurado yan. Yarnan. Tita, uwi na po ako.
Yarnan. Si Tiandong, sa loob ng 2 taon, sobrang nahirapan. Naghihintay lang siyang makabalik at makita ka uli. Ang kasal niya kay Niashi ay isang sapilitang desisyon. Malaki ang kinalaman ng pamilya ni para makuha ni Yu Tiandong ang mana. Walang sinuman o anumang bagay ang makakaapekto sa relasyon namin ni Nansing. Hindi ko alam ang sa inyo. Anong nangyari? Pero Yarnan, ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakamamahal ni Yu Tiandong ay ikaw, hindi ba? Hindi ka naman ang opisyal na asawa ng kuya. Hindi ka pwedeng pumunta. Ano ba talagang nangyari? Kayo Tiandong nitong 2 taon? 2 taon na ang kaso sa mana. Halos mamatay na rin ako. Pero, ang paniniwalang makikita kitang muli, ang nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay. Huwag ka munang umalis. Magkita tayo sa Ancestral Hall. Pwede nang tumawag. Ano na naman? Nansing tama. Sinanfang ba ang tatay mo? Sino ka? May utang sa amin ang tatay mo. Hindi naman kalakihan. 500 milyon lang. Nagsisinungaling ka. Kayo, mga aso ni Yu Tiandong. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi mo ibibigay ang pera, papatayin namin siya. Sabihin mo kay Nanfeng. Sa bahay niya, hindi ba't mayaman pa rin ang asawa niya? Ilang asawa ba talaga ang meron ka? Aling asawa ang makakatubo sa'yo? Kuya, huwag kang maniniwala sa pinagsasabi niya. Umalis na ang tao. Ang pinsan ko ayaw pa ring umalis. May hindi ba kayo natapos pag-usapan? Bakit parang multo ang hipag ko? Kung walang masamang ginawa ang pinsan ko, bakit siya matatakot sa multo? Tanghaling tapat. Bakit ka nagbubukas ng ilaw? Pamilyar na formula. Yu Tiandong. Yu Tiandong. May mga bodyguard pa. May lugaw sa kusina. Ang paborito mong lugaw na may scallops at kan. May mga side dish pa sa ref. Ikaw ang nagsunog sa Ancestral Hall kahapon, di ba? Tapos dinala mo ako rito. Parang iniligtas mo ako. Ikukulong mo ako rito. Hanggang sa ipangako ko sa'yo na hindi na ako makikipag-ugnayan kay Yuhua. Saka mo lang ako pakakawalan, di ba? Yu Tiandong, magsalita ka. Gusto mo akong makita ng ganoon? Maraming usok ang nalanghap mo kahapon. Kailangan mo pa rin ng gamutan. Nasaan ka? Babalikan kita bukas. Magpahinga ka ng maayos. Nasaan ka? Nasaan ka? Nakakulong na naman ako. Dahil sa hindi pakikipagtulungan ni Yu Tiandong. Sa psychological treatment 2 taon na ang nakakaraan. Bumalik ang sakit ko. Alam kong sa ganitong sitwasyon, hindi na ako pwedeng maging psychologist niya. Ang gamot ay panandalian lang. Hindi ito ang ugat ng problema. Ang abnormal na relasyong ito, ang nagtulak sa akin na magdesisyon. Maghiwalay na tayo. Huwag na tayong magkita pa habang buhay. Maghiwalay na tayo. Huwag na tayong magkita pa habang buhay.
Tingnan mo ang sarili mo. Sa isang pangungusap mo, may 3 salita na ayaw ko. Ang una ay maghiwalay. Ang pangalawa ay habang buhay. Ang pangatlo, ay ang pinakaayaw kong salita, mamatay. Hindi ko dapat minahal ang pasyente ko. Gayon, itatama ko na ang pagkakamali ko. Pwede ba? Gumaling na ako, di ba? Sa mahigpit na kahulugan. Hindi na ako ang pasyente mo. Baliw ka. Hindi talaga kita napagaling. At hindi mo rin ako mapapagaling. Nansing, gusto ko magkasama tayo habang buhay. Hindi maghihiwalay. Pakiramdam ko, nakagapos ang aking katawan. At nakakulong din ang aking kaluluwa doon. Bilang isang psikologist, may dahilan si Tiandong kung bakit niya ginawa yon. Pero sa mga oras na yon, isa lang ang nasa isip ko. O kaya, isang salita lang. Takas! Sa pagkakataong ito, paano ako makakatakas? Walang CCTV sa banyo. Hintayin mo ang tawag. Walang CCTV sa banyo. Hintayin mo ang tawag. Hello? Yarnan, ayos ka lang ba? Buhay pa. Hindi ko inakala na magagawa niya yan sa'yo. Gusto mo bang ipa-blotter ko? Sa tingin mo ba may silbi ang pagpapablotter? Illegal na pagkulong. Para kay Tiandong. Kung ang isang paa niya ay nasa loob ng presinto, ang isa pa ay makakalabas din. May sikreto siya. O kaya, may kahinaan siya. Tara na, dadalhin kita sa isang lugar. Ang exciting naman. Saan tayo pupunta? Hindi. Anong sorpresa yan? Nandito na tayo. Hindi kailanman gumamit si Yu Tiandong ng bathtub para maligo. Hindi rin kailanman nilalagyan ng tubig ang pool sa villa. Bukas sa umaga, may magbubuhos ng tubig sa swimming pool niya. Hindi kailangang masyadong mataas ang tubig. Kasing taas lang ng isang bata. Takot siya sa tubig. Kapag nalinlang mo siyang makapasok sa tubig, hindi na siya ang dating Yu Tiandong. Alam mo naman, hindi ako marunong lumanggoy. Hua. Hua. Nanfing, binabati kita. Natuklasan mo ang kahinaan ko. Pero hindi mo alam, mayroon pa akong mas nakamamatay na kahinaan. Nanfing. Ay, madumi na. Samahan ka ni Tito para maghugas. Nanfing. Yarnan, Bakit ka nandito? hindi naman ito kulungan. Hindi rin ito palasyo. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Kukwentuhan kita. Hindi ako makikinig. Kwento ng isang maliit na pato at isang grupo ng mga mandaragat. Gusto ng maliit na pato na makita ang karagatan.
kaya sumama siya sa kanyang ama at sumakay sa isang barkong pangisda na maglalayag. Hindi niya inakala na ituturing siya ng mga mandaragat na alaga at paglalaruan ng walang pakundangan. Pagbalik ng maliit na pato, ayaw na niyang humawak ng tubig. Yarnan. Siya mismo ang nahulog. Hindi namin siya itinulak. Kung malunod siya sa pool, wala kaming kinalaman doon. Papatayin mo siya? Hindi ba't gusto mo siyang takasan? Kapag namatay siya, doon mo lang siya tuluyang matatakasan. Yu Tiandong, ito pala ang pinagmulan ng sakit mo. Yu Tiandong. Sa sandaling ito, parang naintindihan ko na si Yu Tiandong kung bakit niya ako ikinulong. Ang kanyang puso, deti para lang sa sarili niya. Pero dahil sa aking pagkilos, nabuksan ang kanyang nakasarang pinto. Pero ako rin ay may sakit. Alam kong mahal mo ako. Nansing, alis ka na naman ba? Nandiyan na, Presidente Yu. Kumakalat ang balita na ikinulong mo ang iyong psychologist ng mahigit 48 oras. Paano mo ito ipapaliwanag? Ayon sa impormasyon, naong bata ka pa, sumama ka sa iyong stepfather sa barko. At ikaw ay sabay-sabay na ginahasa ng mga marino. Sabay-sabay na panggagahasa. Totoo ba yan? May ganoon bang nangyari? Maaari mo bang sabihin? Sagutin mo naman. MRU, sagutin mo yan. Mga nakaraan na yan, anong silbi ng pagbubukas niyo ng sugat ng iba? Wala namang silbi. Kahit pa may hahatulan, si Nansing ang dapat hatulan. Bilang isang doktor, ginamit niya ang trauma ng iba. Hindi siya karapat-dapat maging doktor. Parang kung bakit hindi mo ako pinayagang putulin ang daliri ko. Dahil alam mo, kahit putulin ko ang daliri ko, ang baluktot mong daliri ay hindi na babalik sa dati. Deti. Sa lugar na walang nansing. Bahay man niya o bahay ko. Napakawalang laman. Sobrang walang laman. Parang inalis ang puso. Nansing, sa wakas. Yu Tiandong, saan mo itinago si Nansing? Tingnan mo. Pinagaling kita. Tingnan mo. Nandyan pa rin. Masakit pa rin. Ang pagdating mo, ang sumira sa akin, ang normal na mundo na pinagsikapan kong buuin. Nansing, nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaan na gamitin mo ang paraan ko. Harapin ang nakaraan. Hindi mo ba mahanap si Yarnan kahit saan? Mukhang, sadyang iniiwasan ka niya. Kapag ang isang tao, sadyang gustong iwasan, ang isa pang tao, para siyang naglaho sa mundo. Kahit hukayin mo pa ang lupa, hindi mo siya mahahanap. Sa tingin ko, alam mo sa puso mo. Matagal nang hindi ka mahal ni Yarnan. O kaya naman, hindi ka niya minahal kailanman. O kaya naman, hindi ka niya minahal kailanman. Kailangan ko bang mamatay para makatakas sa'yo? Para makatakas sa'yo?
Bakit mo ako gustong takasan? Tayo ay para sa isa't isa. Ang aking medical na etika ang nagligtas sa'yo. Kung hindi, may 100 paraan ako para patayin ka. Huwag kang mag-assume. Hindi yan totoo. Hindi natin masabi. Huwag mong kalimutan. May sakit din ako. Kung kaya mo, itusok mo pa. Butasin mo ang lalamunan ko. Tapos, dinan mo pababa. Hiwain mo ang aking malaking ugat. Ang aking sariwang dugo ay bubulwak mula sa aking lalamunan. Makikita mo mismo. Mamatay ako sa paanan mo. Pero ayos lang. Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng pinakamagaling na abogado para ipagtanggol ka. Ako ang unang nagkulong sa'yo. Pagtatanggol sa sarili mo yan. Hindi ka makukulong. At hindi ko hahayaang makulong ka. Nanfing, ito ang iyong tanging pagkakataon para makawala sa akin. Saksakin mo. Kung hindi mo sasaksakin, ibig sabihin, mahal mo pa rin ako. Hindi kita mahal. Hindi kita mahal. Nanfing, parang hinaharangan ng mga gamot na ito ang aking isip. Tulad ng sinabi mo, Ang paglimot ay maaring maganda. ang paglimot ay maaring maganda. Ang planong ito lang ang magagawa. Ito na ang pinakamakatuwirang estado. Ang tagal na nating nagkakagulo. Hindi ba't nasayang lang ang lahat? Huwag na tayong gumawa pa ng Paling bato. Nagbabargain pa rin. Pinsan, ang bid proposal na ito, matagal nang pinag-aralan. Ganoon na lang ba? Kung hindi mo alam kung paano ako tatawagin, umalis ka sa harap ko. Manahimik kayo. Plano. Gawin niyo lang ang sinabi ko kanina. Yon lang. Jiandong, Anong nangyayari kay President Yu? may sakit ba siya? Tuloy pa ba ang meeting na to? Nga. Maantala ang progreso. Hintayin na lang kaya natin. Nabumuti si President Yu. Dali, ihatid na siya pabalik para makapagpahinga. Sejna. Halika na. Ipagpatuloy ang meeting. Magandang gabi, Marshal. Magandang gabi, Boss Zhu. Salamat sa inirekomenda mong alak. Sobrang nagustuhan ng asawa ko. Mabuti kung nagustuhan niyo. Sana'y lumago ang inyong negosyo. Sige, mag-ingat po kayo. Boss, may naghahanap sa'yo. Yarnan. Ay, hindi pala. Boss Zhao. Pasensya na sa abala. Gusto ko sanang kausapin ka ng sarilinan. Huwag kang mag-alala. Ako lang mag-isa. Sa kalagayan ni Tiandong ngayon. Pasensya na, nagkamali kang pagkakakilala. Yarnan, kung may kaunting paraan lang ako, hindi na sana kita guguluhin. Ito, ang kasalukuyang kalagayan ni Tiandong. Alam niyo po ang inisip ko. Pagsasakripisyo sa sarili. Talagang kilala niyo ang inyong anak. Alam ko. Kakaiba na lumapit ako sa inyo para dito. Kakaiba. Pero gusto ni Tiandong na sabihin ko sa inyo. Siya. Ang nangyari noong bata pa siya. Ma. Naipadala ko na sa'yo ang bagong address ni Nansing. Gusto kong puntahan mo siya at sabihin sa kanya. Ang sunog sa ancestral hall noon, hindi ako ang may gawa. Hindi ko naipaliwanag noon. Umalis na siya. At ang nangyari noong bata pa ako. Alam mo yon. At ang mga itinago ko, sabihin mo sa kanya lahat. Anak. Anong ibig mong sabihin?
Mayroon pa bang tungkol sa pangyayaring yon na hindi alam ni Mama? Halika. Ito ang perang naipon namin para sa'yo. Lahat yan dolyar. Ito ang aming kabayaran sa'yo. Hindi ba gusto mong mag-aral sa ibang bansa? Sa perang ito, makakapag-aral ka na sa ibang bansa. Tingnan mo ako. Tinitingnan ko sila. Hindi ko kayang ipikit ang mata ko dahil natatakot ako na baka makalimutan ko ang kanilang mga mukha. Hindi ba't gusto mo akong isumbong? Anong silbi kung isusumbong mo ako? Pinapa-divorce mo pa ang nanay mo sa akin. Saan siya kukuha ng pera para ipagamot ang lola mo? Wala siyang pinagkukunan ng pera. Hindi niya kayang buhayin kayo. Yu Tiandong. Halika. Dito ka. Mula noon, nagsimula akong matakot sa tubig. Takot sa malalaking bahagi ng tubig, malalaking bahagi ng asul. Ang sakit sa puso ko, siguro hindi dahil sa mga nangyari sa barko. Mas higit pa rito, tinanggap ko ang pera nila. Ito ang ipinapasabi ni Yu Tiandong sa iyo. Sa loob ng 2 buwan, hindi ko makontak si Yu Tiandong. Si Niashi lang ang kasama niya. Ang mag-amang Yuhua, gusto siyang ipadala sa mental hospital, pero pinigilan siya ni Niashi. Hindi ganoon kalala ang sakit niya. May emotional disorder lang siya, pero hindi siya schizophrenic. Kung inom siyang gamot sa tamang oras, parang ordinaryong tao lang siya. Jandong. Halos makalimutan kong uminom ng gamot. Hoy! Sandali. Possible kaya na sina Niashi at Yuhua ang nagplano ng lahat? Kung ganon, ano pa ang magagawa ko? Kung ganon, ano pa ang magagawa ko? Nga, Tiandong, pinapahanap mo sa akin si Nansing. Ano ang magagawa niya? Pinapahanap mo siya sa akin. Bukas na ako pupunta. Hindi bukas. Sa ibang araw. Sa ibang araw, ang sakit ko ay maaring lumala. Kapag nalaman mong hindi mo na ako makontak, kontakin mo si Nanfing. Anak, hindi. Ano ba talaga ang nangyayari? Kapag nakita mo siya, huwag mo siyang pilitin. Nang gabing nasunog ang Ancestral Hall, ikaw ang nagligtas kay Nansing. Pero sinuklian niya itong masama. Nakita mo na ba kung sino talaga ang mahal mo? Mula noon hanggang ngayon, hindi kanya minahal. Kamakailan, nakunan ng litrato, si Yu Tiandong, si ng Sheng Shihui, kasama ang kanyang asawa, sa Ren-A Hospital. Si Yu Tiandong ay nakasakay sa wheelchair. Mukhang si Yu Tiandong ay may malubhang sakit sa pag-iisip na nagpapakita na ng pisikal na sintomas. Alam kong mahal mo ako. Kung hindi mo ako sasaksakin, ibig sabihin mahal mo pa rin ako. Lahat ng pang-abuso at pagpapahirap na naranasan niya noong bata pa siya, ipapataw niya ulit sa'yo. Nansing, Paano ka na matalino at mapagduda? Naloko ni Niashi? Alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Pero ang pagiging ganito kabaliw. Slit ba? MREQ. Ito ang gamot ni Yu. Jandong, inumin mo na ang gamot mo. Jandong, aalis na tayo sa Jiangzhou sa loob ng ilang araw. Okay?
Pupunta tayo sa England. Kumusta ang pinsan ko? Kailangan nang itigil ang gamot na yan. Sobrang samang mental state niya ngayon. Hindi ba alis na ang hipag ko? Bakit pa niya inaalala ang baliw na yan? Kailan mo ako bibigyan ng pera? Kapag binigyan mo ako, saka ko siya alisin. Hipag, pera ba ang gusto mo? O ang tao? Buntis ka na nga, alagaan mo pa ang isang baliw. Bakit mo papahihirapan ang sarili mo? Mahal ko siya. Kahit anong mangyari sa kanya, mahal ko siya. Magkasama habang buhay. Maliban kung ako ang magiging baliw. Ngayon, sa mundo niya, ako lang ang meron. Sed, pagbibigyan ko kayong dalawang baliw. Sa Loons, alas 10:30, sa conference room ng kumpanya. Pirmahan, selyuhan, at ilipat ang pera. Saj, Yu Chandong. Maligayang pagdating sa kumpanya para mag-inspeksyon. Hipag. Ang ganda ng kutis ni Yu Chandong, Umiikot na rin ang mga mata niya. Ang galing, kapatid. Ang galing. Pumasok ka na. May ilang dokumento pa na kailangan mong pirmahan. Nang umalis ang katay mo, alagang nalito na siya dahil sa sakit. Ibinigay pa rin niya sa iyo ang kumpanya. Ngayon, mayroon pang ganitong proseso. Pumasok ka na. Yu Chandong. Pirmahan mo ang kontrata. Hipag. Hawakan mo ang kamay niya at pirmahan. ito. Hindi yata legal yan? Pamilya naman tayo. Proseso lang yan. Isa pa, asawa ka niya. Ang gusto mo ay gusto niya. Tama ba? Nga, pamilya naman tayo. Walang lihiman. Jandong! Jandong, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyari? Anong sitwasyon to? Kanina, parang nanginginig ang kamay niya. Huwag kang manginig ngayon. Bakop na kontrata. Halika, pirmahan mo to. Chandong, Hindi ka pwedeng pumasok ngayon. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta ka rito? Lugar mo ba to? Tiandong, bakit ka nagaganyan? Tita. May meeting at pirmahan ng kontrata. Pumunta po kayo sa gilid para magpahinga. Wala siya sa sarili niya ngayon. Anong pinapapirma niyo sa kanya? Baliw naman talaga siya. Bakit siya ang mamamahala sa kumpanya? Kalma lang po kayo. Halika, dalhin siya sa gilid para magpahinga. Ma! Lumabas muna tayo. Ikaw ang kasabwat ni Yuhua. Ikaw ang nagpalit ng gamot niya. Ma! May emotional problem lang naman siya. Insomnia lang naman. Ma, asawa niya ako. Paano ko naman siya sasaktan? Ano to? Kasunduan sa paglilipat ng shares. Wala siya sa tamang pag-iisip ngayon. Pinirmahan mo sa ngalan niya. Hindi ka kasabwat ni Yuhua. Ano ka? Palabasin niyo siya. Pwedeng lumabas. Pero kailangan kong isama ang anak ko. Pwedeng isama mo siya. Pero kailangan mong pumirma. Kung hindi, walang makakaalis dito ngayon. Pwedeng isama mo siya. Pero kailangan mong pumirma. Ma! Sa kalagayan ni Tiandong, alagaan ko siya habang buhay. Ni Yashi. Para makuha mo siya. Para sa sarili mong kapakanan. Ginawa mo siyang baliw. At kayo.
Ang lahat ng ito ay pinaghirapan ng ama ni Tiandong. Pinaghirapan niya. Kayo. Sa kalagayan niya ngayon, paano niya pamamahalaan ang kumpanya? Sej. Pumapayag ako. Tiandong. Kung makakatayo siya ngayon, ibibigay ko sa kanya ang kumpanya. Tiandong, gising. Tiandong. Anong nangyari sa'yo, Tiandong? Sino ang may pananagutan dito? Nakakuha kami ng ula na may nagpeke ng kontrata at nagnakaw ng selyo. Pulis, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Nag-away lang kami ng pamilya ko. Bakit nakahiga ang pinsan ko? Halika, tulungan siyang tumayo. Anong nangyari? Umupo ka. Halika, halika. Bakit ang careless mo? Sej na. Pulis, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Pamilya kami. Hindi ba't maling pag-ulat ng krimen yan? Ako ang nag-ulat. Nansing, Bakit siya nandito? Hindi ba't isang hindi pagkakaunawaan? Paimbestigahan natin sa mga pulis, malalaman din. gusto mo pa bang makulong muli? Ayos ka lang ba? Mga pulis. Sila ang nagpalit ng gamot ng anak ko, kaya nawala sa sarili ang anak ko. Siya ang nagnakaw ng selyo. Siya ang nagnakaw ng selyo. Ang selyo ay nasa akin talaga. Ako ang asawa niya. Lahat ng ari-arian ay ako ang nag-iingat. MRSU, sigurado ka bang si MRU mismo ang nagbigay sa iyo para ingatan? Naman, Hindi. Ngayon na ganito ang anak ko, kahit ano pa ang sabihin mo. Ikaw ang nagpalit ng gamot ng anak ko. Ma! Ang anak namin ni Tiandong ay malapit ng ipanganak. Paano ko siya sasaktan? Nagsisinungaling ka. Sino ang ama ng anak mo? Alam mo sa sarili mo. Tita. Nag-away lang ang mag-asawa. Huwag na tayong makialam. Tingnan mo, pati mga pulis ay naistorbo na. Ngayon nalumpo si Tiandong. Kailangan pa rin tayo ng kumpanya. Hindi ba? Ako ang pangunahing doktor ni Yu Tiandong. Hindi normal ang kalagayan niya ngayon. Iarnan. Hindi tama. Hindi ka na nag-aalangnan. Hindi ka na rin doktor. At saka, nasa Jiangsu ka ngayon at wala kang record sa sistema. Bilang sino ka magsasalita na hindi normal ang kalagayan ni Tiandong? Hindi na kailangan ng pakialam mo. Sinadya kong galing sa CTA para ibalik si Yarnan. Para ipagpatuloy niya ang paggamot sa anak ko. Yu Tiandong, hanggang kailan ka magpapanggap? Tita, usapang pamilya lang to. Alam ko ang kalagayan ng kapatid ko. Kung walang ebidensya, hindi tayo pwedeng magparatang. Kailangan mo ang ebidensya? May ebidensya ako. Nansing, carbamazepine, alprazolam. Mga mood stabilizer at gamot sa anxiety. Pinalitan niya lahat yan. Totoo nga, pinalitan ni Niyashi ang gamot ni Yutiandong. Naka-off din ang kikiki sa kwarto. Pero binuksan ko na. At isend ko sa'yo ang video pagkuha ko. Mga pulis, pinagbubungka lang nila ako. Pasensya na. May ebidensya pa ako. MRSU, ito ang gamot ni MRU. Tiandong, inumin mo na ang gamot mo. Niyashi, ano pa ang sasabihin mo? Inatay ko ang CCTV sa ward. Dapat ayos na ang lahat. Miss Ne, nakakuha kami ng report. Ang kaso ng sunog sa U Family Ancestral Hall. May kinalaman ka rin dito. Sumama ka sa amin. Pulis. Pati sila. Sila ang utak sa likod nito. Tita, alam kong matagal mo nang pinagnanasaan ang ari-arian ng pamilya Yu. Matagal na. Pero ganyan ka na lang ba? Magsasalita ng kasinungalingan ng walang ebidensya. Hindi yata tama yan. Ikaw. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Tito. Bakit ka nagmamadaling umalis? Galit na galit ka na ba? Nagpapanggap lang ang apo na yan. Hindi. Anong nangyayari? Tiandong, Gising ka na. Tiandong, Tito. Kadabi, ikaw at ang anak mo pumunta sa bahay ko at hinalugog ang lahat. Hinahanap niyo ang selyo, di ba? Yu Tiandong, ano na naman tong pakulo mo? Kailan ako pumunta sa bahay mo? May CCTV ako sa bahay. Pero,
Matagal nang tinanggal na magaling kong asawa. Ang mga yan. Pero may cellphone ako para mag-record ng video. Hindi ko na kailangan patunayan sa inyo. Ibibigay ko na lang sa pulis. Ang drama mo. Nasa ospital ako. Jandong. Alam mo na pala ang lahat. Pala kanina habang pumipirma, sinadya mong punitin ang papel. Kanina pa iba ang tingin ko sa'yo. Pero Chandong, hindi ko sinasadya na saktan ka. Mahal na mahal kita. Alam ko. 3 buwan na ang nakalipas. Nang palitan mo ang gamot ko. Nahihilo at nasusuka ako sa gamot na yon. Bakit hindi mo sinabi na mahal mo ako? Bakit hindi mo ako inalala o pinigilan na inumin ang gamot? Alam mo na pala, na pinalitan ko ang gamot mo. Bakit mo pa rin ininom? Dahil may gusto akong patunayan. Kapag nalaman mong hindi mo ako maabot, kontakin mo na si Nansing. Paano kung sinansing? Ayaw nang bumalik? Babalik si Nanfing. Kayo na ang mag-usap. Alam mo sa simula pa lang na binibigyan ka nilang gamot. Pero ininom mo pa rin. Ginawa mo ang sarili mong parang baliw. Para lang pabalikin ako at iligtas ka. Alam kong babalik ka. Kahit na galit ka sa akin, nainis ka, at iniwasan mo ako. Pero alam ko, mahal mo ako. Noong huling beses na pinuntahan akong nanay mo, nesip ko, paanong ang isang matalino na tulad mo ay magiging ganito dahil sa kanila? Hindi ako matalino. Alam ko lang. Nababalik ka para iligtas ako. Panalo ka. Ipinakulong mo ang mga kaaway mo. At napatunayan mo ang gusto mong patunayan. Ano yan? Pwede mo na akong ikulong ulit. Ibalik sa bahay mo na may 4 na dingding lang at isang malaking kutson. Nanfing. Alam kong may sakit ako. Siguro, hindi na to gagaling habang buhay. Pero ayokong saktan ka ng sarili ko. Gusto kong gawin ang lahat para protektahan ka. Pero parang hindi ko naman nagagawa ng maayos, di ba? Noong mga araw na ikinulong mo ako, baliw na baliw ang nanay ko sa paghahanap sa akin. Buti na lang ikinulong mo ako. Kung hindi, baka namatay ako sa kamay ng nanay ko. Kung ganon ang pagkakaintindi ko. Ikinulong mo ako, pero pinrotektahan mo rin ako. Tama ba? Huwag mo na akong ipagtanggol. Alam kong malala ang sakit ko. Hindi mo ba ako ikukulong? Hindi mo pa rin ako ikukulong?
Pwede ba kitang yakapin? Ang pasyenteng magalang, pasyente pa rin. Nanfing. Patawat. Gayon, pwede na tayong magkasama sa lahat ng oras. Sinasadya niyang ibuhos ang gatas sa iyo. Huwag mo nang sabihin. Kung wala ang fingerprint ko, wala kang mapupuntahan. Sorpresa. Nansing. Sampalin siya. Suntukin siya. Sa loob ng maraming taon, hirap na hirap akong kalimutan. Pero ikaw ang nagpaalala ulit sa akin. Ilang taon na ang nakalipas. Ang gabing pinakamasakit para sa akin. Hanggat hindi mo pa ako nagagamot. Hindi kita pakakawalan. Alam mo ba kung bakit kita kinamumuhian? Dahil sa pagdating mo, sinira mo ako. Ang mundong normal na, pinagsikapan kong buuin. Patawat. Sumakay ka na. Manong. Ihatid si Binibining Nansing sa CTA. Sit eh? Ibig mong sabihin, sa ibang lugar mo ako ikukulong? Nansing. Malaya ka. Mukhang. Talagang papakawalan na niya ako. Anong ingay yan? Nagluluto ka pa rin mag-isa. Kumuha akong katulong na naglalaba at nagluluto. Mamaya na tayo mag-usap. Kakain na. Nansing, hindi ka ba talaga hinanap ni Yu Tiandong? Hindi niya ako hinanap. Hindi ba dapat ikatwa ko yan? Noong huli siyang pumunta rito, nakakuha ko ng gamot minsan. Pakiramdam ko, mas maayos na ang kalagayan niya. Naintindihan ko. Tinatawag na akong aming kasambahay para kumain. Hindi na ako magtatagal. Yu Tiandong. Nagaling ba kita? Gumaling na ako. Tingnan mo, araw-araw nililinis ko ang kwarto, nang napakalinis. At sa bawat kainan, nagluluto pa rin ako ng 4 na ulam at 1 sabaw. Mukhang hindi lang kita pinagaling. Na-develop ko pa ang iyong kasanayan sa pagiging kasambahay. Talagang gumaling na ako. Ano bang pakiramdam ng gumaling? Deti. Ang mundo ko ay laging puno na makapal na ula. Piti. Dilaw. Minsan nga, kulay abo pa. Madalas akong maligaw. At hindi ko makita ang daan sa harapan ko. Tapos, isang araw, may isang paru-paro ang lumipad papasok sa mundo ko. Ginabayan niya ako para makalabas sa ulap na iyon. Huwag mong sabihin na ako ang paru-paro na iyon. Hindi ikaw yon. Salamat sa nagpalipad ng paru-paro.